Yung mga ka-viewers, gawa muna ako ng pork empanada. So, luto na po yung first batch ng ating empanada. Ayan po. So, wow, perfect yung pagka-bake. So, ito na lahat yung na-bake kong empanada. Ayan. Yung isa dyan kumakain, pero parang lumulunok-lunok kung nakita niyo yung alam niyo may pangkape na naman siya eh. So, yung iba nito, may iwan dito sa bahay, pang kape. Kasi mga ilang piraso lang yung ano dito, yung in order. Ayan, ang ganda ng kulay, no? Golden. Saktong-sakto yung pagka-bake. So, ayan. Kape na tayo mga ka-viewers. Ayan si Dadong, oh. Diyan siya gumagawa ngayon sa frame ng kisame. So, update muna tayo dito sa room. Ayan, bali naglagay na po sila ng mud. Ayan, pati yung kisame, meron na din. Ayan. Kung titingnan mo, parang napakasimple lang na yung maglalagay ka lang ng mud. Pero matrabaho pala. Tapos, yung mga pinagdugtungan ng drywall, ayan, may nilalagay po silang tape. Ayan, dito ganun din. Tapos, ang gagawin ata, dahil kakalagay lang ng mud ngayon, patutuyuin, tapos sa sunod na araw, tatapalan ulit yan para maging makinis at bago nila lihain. Pero syempre, bago lihain, sabi, kailangan matuyo muna. Ayan. Tas dito, ito na yung pangalawang pinto. Ayan. Ito yung frame ng kisame. Medyo mababa siya. Gawa ng yung duct. Ayan. Medyo mababa din. So, parang may ano siya. May design dito. Pagka nalagyan na yan ng takip. Madugo pag naglagay ka ng mga No? framing ng kisame. Kasi kailangan mo talaga sukat-sukatin din pa ng maayos para maging maganda yung kalalabasan. Kasi itong ayan, frame ng wall, okay na. Bali, tinatapos niya lang yan bago niya ilagay yung mga drywall. Yung may-ari, wala dito. Umakyat. Ayaw magka-video. Camera shy eh. Ayan. Ito na yung pinaka-wet ng ano. Yung pinakamababang side, no? Ng kisame. So, parang hinabol niya lang to para pagdating doon, pantay. Pero mataas na rin naman siya. Pwede na. Ayan na yung space, oh. Pero pag dito, mataas naman siya eh. Ito lang yung ito lang mababa. Kasi pangit naman na ipaslant mo siya. Parang hindi lang naayos. Parang Mas maganda yung flat na lang siya. Ayan. Yung ganitong kaliit pala na room, okay na din, no? Ayan. Pambata. Tapos ito, parang pwede pang lagyan ng closet, oh. Itong side na to. Ayan. Kasya yung hanger. So, ganyan yung itsura. Ito yung pinto dito. Pagdating dito,
Ito din yung kabilang pinto. Bilang kwarto. Ganyan siya. Yung dito. Alin? Ay, o nga pala, natapos niya na yung takip ng beam dyan. Ito yung... Ito, makikita niyo medyo madumi pa yan. Pero pag nalagyan na natin ng kisamihan, kunin lang natin yung level nito mula doon. Dadalhin natin dito. Yan. Tapos gagawa tayo ng panibagong Ay, o nga pala. Ano yung magiging kisame dyan? Saan yung height niyan? ito. Pinakamababa. Oo. Kukuha na naman ako ng panibago. Kasi nga, Para hindi... yung mga lumang bahay kasi bumababa na yan. Okay. Tumatagilid kasi yan. Kaya kahit na gaano mong pantay ng gawa, meron talagang makikitang No, ayan, kagaya niyan, hindi nga pantay dun, oh. So, kaya, hinabol yung pinakamababa. Parang ganun. kaya kumuha ako ng levelasyon doon, ng level niya. Tapos dinala ko dito. Kaya ito na siya. Medyo mataas dun sa dulo, no? Kaya pagdating na naman dito, ito yung mga medyo madugo kasi marami kang itatago. Kasi may mga tubo, no? mga Tapos pipes. may... Tapos Malapit itong kasi duct. ito sa, ano eh, sa pangalawang washroom nila. Yung washroom dyan sa labas. Mga viewers, andito muna tayo sa dental clinic. Pagkatapos ng construction, dental na naman. Dito tayo sa Aura Dental. Buti wala masyadong mga patient ngayon. So, andito muna kami sa store ni Dadong, mga ka-viewers. Bumili lang siya ng yung lead ng tubig. Kasi kukuha muna kami ng tubig. Tapos tingin-tingin tayo ng mga murang paninda nila dito. Ang mura ng mga jacket nila dito. Mga winter jackets. 60 lang, oh. Mura, no? Ayan, iba-ibang kulay. Ito 80. Mas makapal. Mura yung onions nila dito. Almost 2. Aray. May plastic ba yan pa? May plastic ba dyan? Patay yung sibuyas. Ang dami pa tayong mga patatas doon. Marami pang bawang. Gusto yung orange. Yung oranges nila parang pinabayaan. I-check ko pala dito ham, tsaka bacon. Minsan kasi mura din dito eh. Yung bacon dati, murang-mura lang to eh. Meron dati, pa di ba dati yung no name na bacon, no? Pag nag-sale, magkano lang yun? 2? Almost mga 3. Pero ngayon, grabe. Bacon ngayon, umaabot ng mga 8. Ayun, no, yung isa nga, almost 9 pa. Wala masyadong ham dito. Ito yung ham nila. Pepperoni. Check muna tayo ng cheese. Mozzarella. Ano ba to? Pagka ganito, regular price. Ito, oh. Pwede ko siya gadgarin pang ano minsan.
Panglagay sa bread. Mozzarella. Hindi, minsan diba yung ano. Mura na ba to? Hindi kasi kami madalas bumibili ng ano. Sa bagay yung ano, diba yung mga singles, diba? Mga 5 din yan. Kailan yung expiry? Kesa yung bilan natin ng ready to eat na pizza si Denise, gawa na lang. Tapos, pepperoni. Na paano? Ay nga pala, yogurt. Wala sila yung yogurt na ano, yung isa. Naka-sale yung mga whipping cream. Ayan o. December 4 pa o. 0.60 yung savings. Ito din. Half and half cream. Naka-save din siya ng $1.21. Ay, ito. Kay Dadong. Wala yung maliit eh. Bali, 3 lang to. Pa, gusto mo to? Walang tigi-isang balot. Walang maliliit. Ito na lang. 3. Ha? Ito yung ibang yogurt eh. Banana, tsaka original, cherries. Ito na lang. Kasi wala yung medyo maliliit na balot. Strawberry. Ay, hindi pa pala ako nakakuha ng ham. Kahit ham na lang siguro. Iba. Ito sausage. Ibang ham to eh. Oh. Ay. Ano to? Dalawahan? 7. Pwede na. Wala, saan na siya? Pa? 7. Pwede na, no? Ganyan siya, oh. Dalawa. Pwede na to. Gawan ko ng yung bread, tapos yung ano kaya, parang mga dried na hindi, garlic na lang siguro, no? Parang ano, garlic and cheese na bread. Ganun yung gusto kong itry. O, yung resibo andyan sa tubig. Ang dami nilang mga naka-sale ngayon, oh. Ay, may ganito na pala, Dadong, oh. Ready na tempura. No? Magkano yan? 12 pa. Ayan, oh. Yan ang parang dry na. Mas masarap yung bagong gawa talaga, no? Pa, ito dati yung mga cookies nung bago kami, no? Ay, sarap na sarap kami dito. Ayan, oh. Naka-sale siya. Kasi diba sa atin yung ganitong mga cookies mahal, no? Diba? Sa atin yung mga ganito. Ay dito, $2. Mga 3. Sawang-sawa ka na sa mga biskwit. Panko. Ay, oo, panko breading. Check natin doon. Po, hindi na maganda yung mga prutas nila. Andito pa yung mga pang-baking. Ito, favorite din to dati ni Denise. Ito yung madalas niyang baon. Naka-sale siya, oh. Ay, mandarin pala yan. Ito yun, 148. Gusto niya to kasi meron siyang cheese. Ayan, oh. Pero ngayon, Diyos ko, parang kahit bibilhan mo siya, parang ayaw na niyang kainin. Ewan ko kung meron. Ay, mga flour nila nandito, eh.
Ito yung sinasabi ko pa. Tingnan mo yung baking powder. Isang piraso, 'di ba, 7. Samantala dun sa Costco magkano? No? 2, 7. Kaya dun ako na papabili talaga eh. Ay, ito papa yung mga ganito ba yun? Dried parsley. Ito ba yung mga nilalagay sa ano? Sa bread? Parsley ba yun? Or ano? Dati nilalagay sa ano. Ay, sa mga chicken yan eh, rosemary. Kasi hindi po kami mahilig masyado sa mga herbs eh. Parsley, di ba pa? Dry? Mura lang oh. Dalhin mo na nga yan. Oh, 97 cents lang. Alam ko yan yun eh. Ayun. Sa mga bread. Yung garlic and cheese bread. Di ba mga ganon? Ngayon, pag nagpupunta kami sa grocery store, talagang pinipili lang din namin yung mga yung kailangan namin. Hindi yung dampot ng dampot. Ay, check tayo ng kape pala. Papasan yung kape. Saan? Instant pa. Ayun na, may double-double sila. Ano yan? Instant yan, di ba? Siguro. Sa shade siguro. Oo. Walang price. Chocolate. Ayan o, original blend. Ay, ano yan pa eh. Gagrind pa yan. Ay, ano na siya to? Ay, pangit yan pa. Na-try ko na yung maasim. Maxwell. Ah, mocha. Mga 2 years ago, gantong panahon, grabe na yung tambak ng snow. Pero ngayon, hindi na ganun ka... Ano yun, naiba yung panahon ngayon, no? Para siyang maulan na... Ayun nga. Hindi siya ganun kalamig. Puro ano tayo na, puro grocery yung pinupuntahan natin. Grocery store tayo lagi. Kasi yun lang naman yung importante sa atin ngayon, 'di ba? Yung makabili lang ng mga basic na mga bibilhin para sa kusina, pang araw-araw, pagkain. Pero, 'di ba, yung mga iniinda din ng mga taga dito ngayon pa about sa ano din, no? Yung cost of living na tumataas talaga, no? Yung renta. Yun nga yung mga renta ng apartment ngayon, kagaya ng mga nakaraang taon. Kung yung nirerentahan nila ay mga 1 to 4 ano yun 2 bedroom na apartment. Kumbaga 2 years ago, ang price na binigay sa kanila is 1 to. Tapos nung last year lang, tinataasan na daw nung ano nila, ng may-ari ng bahay. So, from 1 to naging 1.3, 1.4, ganun na. Pag direct owner ka, may ano pa yan? Medyo okay pa yan kasi minsan makatawad ka pa. Merong landlord na hindi tumataas lalo na kapag yung tenant nila ay matagal na. Ayo. Like sa amin. Yung diba? dati nating Oo, like sa atin dati, no? tapos yung sinalo nila Jason. Oo. Hanggang ngayon hindi tumataas Hindi tumaas. yun. 'Di ba? Mm-mm. Kaya kapag sa mga apartment ka, talagang matik yan. 10% siguro. Mm. May increase talaga yan. Tapos, Negosyo kasi yan nila eh. oo nga. Kaya yung iba ngayon, ayun, talagang ano na rin, yung iba nag-decide na rin talagang kumuhang bahay. Dahil nga kakaunti lang yung difference. Yung tubig namin dun nagsislide. Konti lang daw po yung difference ng upa nila dun sa babayaran nilang mortgage. So, ayun, kaya naman nila, kaya yung iba kumuha ng bahay. Tapos, ayun nga, yung isa pa sa, syempre, yung magastos din naman sa monthly na expenses namin dito is groceries. Syempre, dahil nga sa inflation, 'di ba? Talagang pansin mo yung taas ng taas ng presyo. Kagaya ng yung yun nga, yung mga asukal, although yung oil parang hindi masyado, no, parang bumalik siya sa price, no. Nung ano lang, mga 3 years ago, tumaas yung canola oil, pero siguro nakabawi sila sa
yung pagtatanim dito. So, parang bumalik. Pero yung mga asukal, yung mga gatas, ayun talagang tumaas, no? Yung mga export talaga na product na Yung mga gulay, medyo tumaas siya. Pero yung ibang mga groceries talaga, ramdam mo na iba na yung presyo. Nung after ng COVID, parang dumoble talaga yung presyo. So, yung monthly groceries namin dati, 400 pang dami na natin dati, no? Na nabibili sa isang buwan. Pero ngayon, umabot na sa mga, parang umabot 500, 600 na, no? 'Di ba? So, lumaki talaga yung, yung gastos sa groceries. So, ito po yung ulam namin today, pork bistec. At, ayan, parang piniprito ko siya, pero binabad ko na siya kanina sa toyo, tsaka lemon. So, ayan po pala yung sabaw na pinagbabaran ko. At, ayan, yung caramelized onions. So, mamaya na natin i-add yan dito. So, i-add ko yung lemon mamaya. Tsaka, ayan, naglalagay po pala ako ng honey para medyo matamis ng konti yung ating bistec. So, isalin na natin dito yung sabaw, tsaka yung caramelized onions. So, ayan, luto na po yung ating ulam na pork bistec. At hanggang dito na lang muna mga ka-viewers ang aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At sana hindi po kayo mag-skip ng ads para madagdagan yung ating pamasko sa mga seniors dun sa aming barangay. Ayan, happy weekend po sa lahat at ingat-ingat. Bye-bye!